Ano ba talaga ang nangyari? At paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Si Alyosep, 16 na taong gulang, isang masipag na mag-aaral sa Manila na lumipat ng probinsya para suportahan ang kanyang pamilya mula sa malayo. Ang hindi nang alam ng walang muwang na si Alyosep ay paglipat na dito maaring ang pinakamasamang kahitnaan na kinala sa kanyang buhay teenager. Bilang isang taong desperado na magkaroon ng mga bagong kaibigan sa kanyang paaralan, si Al ay nasa anumang naisin ng kanyang bagong kaibigan na si Jason. Uy, par, salamat sa sagot na binigay mo sa akin kanina. Ikaw ata pinakamataas ng score ko nakuha sa subject na ito. Walang problema. Mukhang nahihirapan ka kasi kanina, kaya handa akong tumulong. Wala ka bang gagawin ngayon? Meron, mga assignments at mga tambak ng schoolworks at mag-aaral rin ako para sa mga darating na quizzes. Ay sus, huwag mo munang isipin yan. Magpahinga ka muna saglit. I-enjoy muna natin yung lunch break. Tara, sama ka sa amin. Teka, saglit lang. Tatapusin ko lang to kasi mamaya na ang deadline. Tara na, libre ko. Sige na nga. Tara. Salamat sa libre Ngunit babayaran lang kita mamaya. Walang ano man, libre means libre. Huwag ka na mag-alala, hindi naman kita sisingilin. Kaya nilibre naman kita kasi binigyan mo ako ng sagot kanina sa quiz. Seryoso ka ba? Oo. Salamat Gipit na gipit kasi ako ngayon. Kahit ni isang Kelly hindi ako makabili. Jason, may lighter ka ba? Ayan ka kasi sa akin sa bahay. Para saan? Iyosi ka ba? Relax mo na, par. Kala ko magkaibigan kayo ni Jason. Walang matinong kaibigan ng husga sa sariling kapisanan. Hindi naman sa pangungusga. Pero ang bata-bata niyo pa kasi para magano. Kaya naman, mama ka ba namin? Psst, tumahimik na muna kayo dyan. Al, huwag ko silang pansinin. Taga kami magkaibigan. Al, di ba magkaibigan tayo? Please, huwag kang mangusga sa amin. Saka, huwag mo tayong pagkalat, Al. O sige, para patunayan mo na tunay mong kaibigan si Jason, subukan mo at tatanggapin ka rin namin. Ano? Natatakot kasi ako. Kasi stick to ng mga magulang ko. Mga lalitang dito. Sige na! Ang sayang naman ang libre ni Jason kapag hindi mo kami sasabayan. Ay, di niya kaya. Mahina kasi siya. Natatakot ka ba sa mama mo? Natatakot ka na baka mapalo ka sa pet. Ang hina mo naman pa! Sa pag-asang labagin ang kanyang moralidad, natuwa naman lang si Alyosep na makahanap siya ng mga taong itinuring siya ng bilang isang kaibigan. At sa sandaling yun, pakiramdam ni Al ay tinanggap siya sa isang grupo. Pabili. Ano? Yossi. Ilan? Isa lang. Magandang araw, ako po si Jasmine Sarenas at ito ang mga balita ngayon. Ayon sa Department of Health, naitala ang 30% na nagbababa sa bilang ng mga bagong kaso ng sakit sa baga mula nang itaas ang presyo ng sigarilyo. Ayon sa DEH interview, ang pagtaas ng presyo ng sigarilyo ay nagdudulot ng mga positibong epekto sa kalusugan ng mamamayan. Makikita natin ang pagbawas ng bilang ng naninigarilyo
na nagreresulta sa mga mas mababang kaso ng respiratory disease at iba pang sakit. Sa isang biglang pagtaas ng presyo ng sigarilyo, masaya nating ibabalita na ang karamihan ng mga tindahan ay nagtaas ng halaga nito ng 50%. Sa kabila ng inisyal na pag-aalala ng ilan, masususing iniisa ng mga eksperto at otoridad ang mga positibong epekto ng pagtaas ng presyo ng sigarilyo sa kalusugan ng ating mga kababayan. Ito si Jasmine Serenas, nagbabalita para sa Ilustrados News TV. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Araw-araw, nahuli si Al sa ugali ng kanyang mga kaibigan. Ngunit isa-isa, ang bawat usok hinigop niya ay lumago ng higit na kasiyahan. Bawat barya na ginugol niya ay lumago ang pagnanasa. Ngunguna sa kanya ng gumastos ng pera ng hindi niya gusto. At sa gayon, ito ang simula ng isang siklo ng pagkagumon. Ray, anong ginagawa mo sa banyo ng... At sa sandaling iyon, sa kanyang pagharap sa kanyang tagapayo, si Al ay tumigil na kaunti-unti araw-araw. At naunawaan niya sa kung ano talaga ang mas malaga. Okay, Sir Hyren, nandito ako para tumulong. Alam ko ang iyong kinaroroonan sa pagitan ng lahat ng issue ng sigarilyo. Ano ba talaga ang nangyari? At paano ba ito lahat nagsimula? Parang gusto ko lang maging kasali sa grupo. Pero ngayon, parang hindi ko na mapigilan. Ang tanga ng dahilan eh. Hindi ko alam kung ano pumasok sa kokote ko, puso ko at katawan ko. Parang hindi nakikipagtulungan. Para sila nag-aaway sa isa't isa. Alam ko nga mali yung ginagawa ko, ngunit araw-araw ako nalulunod sa pagtukso. Kailangan ng lakas ng loob para lumapit, Hyren. Natutuwa kong ginawa mo ito. Pahanap kami ng paraan para matulungan ka.